Ano yung hangad? Mga ganap na pagbabago, ukol sa mga kawal, pare, sa pagbibigay ng katarungan. Ang lahat ng ito'y... Salamat Ginoo sa pagsagip sa aking buhay. Ikaw ang patunay na kaya ng mga Pilipino mag-isip. Kaya mas mabuti pa na sikapin natin na huwag siyang maintindihan. Maria, di pwedeng hindi natin. Karunungan na hindi sumusunod sa pananampalataya ay pinagmumulan ng pagsik. Ang inyong anyaya ay nakakaganyan. Kaya't malugid ko itong sinatanggap. Para mapatunayan ko sa inyo, buhay hindi nagtatanim ng saman. Hindi ako maaari magpakasal sa'yo. Magandang araw, klase. Ngayon ipag-aaral natin ang Noli Me Tangere, isang tanyag na nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang nobelang ito ay nailathala noong 1887, noong panahon ng pananahap ng Quezon. Kumusta na kaya si Maria Clara? Sa akin palagay na sa mabuti siya kalagayan niya. Kayo, kamusta kayo ngayon? Mabuti kami. Sa pagkakaalam ko si Clara ay isang magandang lalaki. Sa aking pagkakakala, Baka masasabi sa mga pinagsasabi. Wala akong pakiisip tao. Sino ba yun? itong taon nakalipas nang siya'y umalis. Tapos bigla siyang babalik. Kalapastangan. Sino ba siya? Iyo, kamusta si Europa? Maayos naman, Kapitan. Gumaganda ang itsura mo ngayon Ako ba? Kumusta na kaya si Magandang hapon mga ginoo. Magandang hapon mga padre. Kinagagala ko pong ipakilala sa inyo, anak ng aking bagong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kagaling lamang buhat ng Europa. Kaya siya ay ang aking sinulubong. Aba, ang pura ng aming bayan. Si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Pagpatawad ninyo, ako ba'y nagkakamali? Hindi ka nagkakamali. Ngunit, hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Padre, Ikaw na nga ba ang anak ni Don Rafael? Binabati kita sa muling pagbabalik sa iyong bayan. Naway maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Nakilala ko siya sa isang pagpupulong at ang masasabi ko lamang ay isa siya sa mga marangal at matapat na tao para sa Pilipinas. Ang papuri pong iniukol nyo sa aking ama ay tila pumaparamdam sa akin ng kaba tungkol sa kanya naging palad na hindi ko pa rin nababati. Muli ay maligayang pagbabalik at isang magandang gabi sa iyo, Ginoo. Magandang umaga, mga binibini. Sa Alemanya po ay meron kaming kaugalian na kapag ang isang di kilala ay pumunta sa isang salo-salo at walang gusto magpakilala sa kanya, siya na rin na magpapakilala sa kanyang sarili. Pahintulutan niyo po ako sa gayong ugali. Ako po, si Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, inaangat ko pong kayo makilala
Si Kapitan Tiago ay aking kaibigan at kilala ko ang inyong ama. Ako nga pala si Kapitan Tinong at ako'y naninirahan sa Tundo. Ako'y umaasang paunlakan ninyo kami ng inyong pagdalaw. Maaari pa ba namin kayo makasama bukas sa pananghalian? Maraming salamat po. Ngunit bukas ay paroroon ako sa San Diego. Sayang, kung kayo ay paroroon kayo sa amin sa inyong pagbabalik. Handa na po ang pagkain, Kapitan Tiago. Aba, kayo ba'y walang mata? Opo, Ginang. At tulong lalong mas mahusay pa kaysa sa iyo. Ngunit dahil sa pagmamasid ko sa mga pagkakas. Ito'y naukol para sa iyo, Padre Damaso. Para sa ito, Padre Sibilia, na ako'y may katandaan at ikaw ang kura sa buong may ito. Pagkat inyong pinag-uutos, ako'y susunod. Hindi ko pinag-uutos. Don Santiago, di ka ba may isalo sa amin? Iho, si Loculio ay hindi kumakain sa bahay ni Loculio. Huwag ka na magagala. O, huwag kang tumayo. Manuwain mo ang hapunan ito ay pagkapasalamat sa mahal na bibig. Sadyang nagpaluto ako ng tinola para sa iyo, sapagkat alam kong matagal mo itong hindi natikman. Ilang taon kayo mula sa inyong bayan? Humigit ko mo lang po, Pito. Kung gayon, maaaring nalimutan ninyo ang bansang Pilipinas. Malayong malayo po. Bagamat ang aking bayan ay tila nakakalimot na sa akin, ako na may lagi itong naaalala. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, isang taon na simula nung huli ako nakatanggap ng balita galing dito. Na ano pa't parang ako isang dayuhan na hindi ko alam kung kailan o paano namatay ang aking ama. Ah, ganoon pala. Saan kayo naroon at pinagpadala ng isang kahatid ka? Noong kami ikasal, nagpadala kami ng kahatid tawad sa Espanya. Inang, nitong huling 2 taon po, ako po ay nasa Alemanya at Polonia Rusa. Nakilala ko sa Espanya ang isang Polakong taga-Varsovia na nagngangalang Stadinsky. Kung matatandaan ko pa, hindi kaya niyo siya nakilala? Maaari nga pong nakilala ko sila. Ngunit sa mga oras na to, hindi ko na po maalala. Subali, hindi niyo siya mapapagkamalan. Mapula ang kanyang labi na gaya ng ginto at masamang magsalita ng Kastila. Magandang tanda nga po yan. Ngunit sa kasamang palad ay hindi ako nakapagsasalita roon ng Kastila. Maliban na lamang kung ako ay nasa ilang konsulado. At paano ang ginagawa ninyo? Ginagamit ko po, Ginang, ang wika ng bayang kinaroroonan ko. Marunong ka po ba mag-Ingles? 1 taon po akong nanirahan sa Inglaterra at nakahalo na sa akin ang kanilang salita. At wala ka na ba nakikita kundi yan? Hindi ka dapat nag-aaksaya ng salapi upang matutunan lamang yan. Miski ang mga bata ay nakakalam yan. Mga Ginoo, huwag ninyong ipagtaka ang kapalagayan loob na pinapakita sa akin ng aming dating kura. Ako'y pabayaan niyo pong makapagpaalam. Subalit, kararating ko pa lamang at bukas ay papaalis din. Kaya ngayon, kailangan ko nang tapusin ang aking mga kailangan. Paalam na po. O, huwag ka nang umalis. Daring na si Maria Clara. Pinatawag ko lamang siya kay Isabel. Darating ang bagong kura, isang banal. Pagpatawad po ninyo, Don Santiago. Ngunit, ako'y paparito bukas bago ako malis. Ngayon, meron akong kailangang dalawin na hindi ko may pagpapalibay. Paalam na po. Nakita na ninyo? Yan ay dahil sa kayabangan. Hindi maparaang mapagsalitaan sila ng kura. Ang palagay na nila sa sarili nila ay ang mga taong may pinag-aralan. Ayun ang masamang bunga ng pagpapadala ng Indio sa Europa. Dapat na itong pagpatigil ng pamahalaan.
Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit kapag tinapuan ng tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Oh, Tiago, narinig na yung dalaga. Masyado ka nang huli. Ayun na pa siya lumisan. Pero doon siyang gagawin na hindi niya pwedeng pagtulungan. May palagay ako, Maria, na may katwiran ng manggagamot. Kailangan mo magtungo ng lalawigan. Masyado ka namumutla at kailangan sa iyo mabuting hangin. Mamili ka, sa Malabon o sa San Diego. Pinsan, mahiyan siya sa Santiago. At saka, nalalapit ang kapistahan. Tunay nga! Si Don Crisostomo Ibarra. Hala, mukhang bata ito. Ano nangyari sa'yo? Liga, tumayo ka. Pagalis ka kapag siya kinakalukusan ng mama. Magandang hapon po, Gino. Magandang hapon, Gino. Crisostomo. Bye, laging naaalala ko. Hindi mo ba ako nakalimutan sa dami ng lugar na iyong nilalakbay? Sa dami ng lungsod at mga kababaihang magaganda na iyong nakikita. Maaari ba ako? Ako hindi naglalakbay kagaya mo. Ang taong lugar na alam ko lamang ay iyong bayan, ang Maynila at ang Antipolo. Yan lamang ang binigay mo sa akin. At ang sambong na para sa iyo. Yan naman ay ang sulat na namamaalam. Yan ba mga sulat na binigay ko sa iyo? Meron ka ba bang ibang sinulatan na aking Ginoo? Ano naman ang mga sinabi ko? Maraming kasinungalingan, mga pagdaganil lang, walang kaguluhan. Maaari ko. Huwag kang magdalaw. Ang babasahin ko, pero lalaktawan ko ang iyong mga paunlak upang hindi ka pasikatan. Sa palagay mo ba ikaw lang ang marunong umibig? Dinaglaw na ulila tayo sa iyong lap. Ako ay patungo na sa pagtanda. Sa iyong gulang ay nangangailangan ng pagtulong at pag-aliw sa iyong kabataan. Subalit may mga dakilang bagay ka dapat na isipin. Ang iyong hinaharap ay bukas para sa iyo. Na aking napipilit na ang iyong pag-ibig ay sumisilang. Sa akin naman ay unting-unting nanghihingalo. Ngunit umiiyak ka at di ka makatiis sa iyong bayan. Bakit wala kang imi? Ikaw ay napagpalimot sa akin na mga kailangan kong tuparin ngayong araw. Ngayon ay pupunta ako sa bayan. Dahil bukas ay araw ng mga patay. Yumaw ka ng Crisostomo. Tayo magkita ng ilang araw lang naman. Ito, ibigay mo ang rosaryo na ito sa libingan ng iyong mga magulang. Masusunod. Paalam, Maria. Paalam na, Crisostomo. Magandang umaga po. Pamanhin at ngayon lang ako nakabalik. Dahil na rin sa aking karamdaman at kaabalahan. Ngunit parang wala nagbabago rito. Ang sabi po ni Kapitan Chavez siya nang magpapagawa nito. Ngunit tinamnan ko ng mga bulaklak at nilagyan ng kurot na aking ito. Naroon po ito. Halika't puntahan natin.
Saan po ba naroon ang sinasabi ng libingan? Natatandaan kong may isang batong katabi ang bukay sapagkat ang tagalibing ay may nakataon. Ang bumukay ay isang kasama at itanong po natin sa kanya kung saan natin. Masasabi ba ninyo sa amin kung alin ang libing na may isang krus doon? Isang krus po bang malaki? Opo, malaki. Ang krus ba'y may dibuhong inukit at natatalian ng yantok? At ang libing po ba'y may mga tanim na bulaklak? Iyan nga. Ganyan. Mga adelpa, sampaga at pensamiento. Ah, ang krus po ay akin ang sinunog. Sinunog? At bakit niyo sinunog? Sapagkat gayon po ang inuutos sa akin ng kura. May tuturo nyo man lang ba sa amin kung nasaan ang libingan? Hindi ba dapat natatandaan ninyo? Tunay nga po, maluwat na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki upang dalhin ng bangkay sa libingan ng mga insek. Mga ilang buwan na po ang nakakaraan. Ngunit dahil po sa kabigatan at saka umuulan ng gabing yaon, Anong ginawa mo? huwag po kayong magalit, Ginoo. Tinapon ko po sa tubig ang patay. Ikaw ay inalamang sa wimpalad! Anong ginawa mo sa aking ama? Anong ginawa mo sa aking ama? Kayo nagkakamali. Kayo walang alam ang ginawa sa inyong ama. Anong wala? Hindi ako. Mayati ako sa inyo ang bagay na ito. Kundi ang aking hinalinhan, si Padre Damaso. Kumanino. Matayo man lubid, Crispin. Sana lamang tayo nasa bahay kasama ng inay. Doon hindi ako matatakot. Doon walang magbibintang sa akin na ako'y magnanakaw. Hindi ito papayagan ng inay. Lalo kung malaman niya ako'y pinapalo nila. Ganito na lamang ba tayo, kuya? Sa gayoy wala na magbibintang sa akin na ako'y magnanakaw. At hindi na ako mapapalo pa. At ikaw din, kuya. Mabuti sabay na tayong magkasakit. Huwag naman ganyan, Crispin. Mamamatay tayong lahat. At ang nanay, sa sama na loob. At tayong dalawa, sa gutom. Magkano bang sasawaran mo sa bang ito? 2 piso. At 3 beses nila kami nultahan. Kuya, bayaran mo ang halagang kanilang binibintang sa akin. Nang sa gayoy, hindi nila tayo tawaging magnanakaw. Naloloko ka ba, Crispin? Walang mabibili ang pagkain ng nanay. At sinabi na sa Cristo Mayor, na ninakaw mo daw ang 2 onsa. Ang 2 onsa ay 32 piso. Crispin! Huwag kang magalit sa akin, kuya. Sinabi ng kurang napapatay niya ako sa palo kapag hindi lumitaw ang kwalta. Kung ninakaw ko nga talaga, maaari ko na ibalik. Ngunit hindi naman. Magkaroon man lamang sana tayo ng pagkain at pambili ng damit. Inaalala ko lamang baka pagalitan ang nanay kapag nalaman ito. Ganun ba? Sabihin mo sa inay na ako'y napalo na ng marami. At ipapakita ko sa kanya ang mga latay sa aking binti. At ang aking bulsang butas. Wala akong kinuha, isang kusing. Kung sabihin ng kuro, Kung gayoy umuwi ka mag-isa, hindi ako uwi. Sabihin mo sa inay na ako'y may sakit. Hindi ako uwi. huwag ka na malungkot, Crispin. Basilio, ikaw ay minumultahan ko ng kalahati ng iyong sahod dahil sa hindi mo tamang pagtugtog. Hindi ka ba tinuruan ng wastong pagsunod? At ikaw naman, Crispin, mananatili ka ngayong gabi hanggat hindi mo nililitaw ang iyong ninakaw. May Ginoo! May Nicolo, hinihintay kami na aming ina. Ikaw man, Basilio, ay hindi makakauwi ng ikawalo, kundi ikasampu! Buti ka siyang po, hindi na maaaring lumakad. Dahil malayo pa po ang aming bahay. At ikaw ba ang magpupunta sa akin? Hindi! Umuwi naman, kuya! Papatay nila ako! Tama na! Oh, nandiyan ka na pala. Saan ka galing? Kamusta? Nagluto ako ng manok ko. Kumain. Kasi yung mga iba.
Ayun, nasa simbahan pa. Pwede mo ba muna antayin ng yung mga anak? Ayon kay Pilosopong Tasio, si Crispin ay nakababasa na. At marahil si Basilio ay mag-uuwi na ng kanyang sahi. Kung gaya, pagbukod mo ko ng piso. Panigurado gaganahan sila mabuti sa pagkain ng luto ko. Malayo kanilang pang gaganingan. At walang pinatatawad na simura ko. Ina! Anak! Anong nangyari? Yung matakot, Ina. Si Crispin na naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit? Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? At bakit may sugat ka? Nahulog ka ba? Nandali si Crispin. Nasa Krista Mayor. May sinabi sa akin ito. Hindi daw makakauwi kung di pa ikasampu. Pagkat lumalalim na ang gabi, ako nagtahan sa bayan. Napakita ko ng mga sibil. Sinigawan nila ako ng Puente Vive. Kumunin ko sa ako ng takbo. Nagpapatok sila. At ay sa punta ay lumapis sa akin noon. Ako'y natakot din na. Pagka nahuli nila, papaluin nila ako sa kwartel. Katawad ng giniwala kay Pablo na hanggang ngayon may sakit pa. Diyos ko! Ano naman nangyayari sa aking mga anak? Ina, sino man hindi dapat makaalam na ako din tugis ng mga sibil? Sino man yung nagtanong, sabihin ako'y nalaglag sa kahoy. Humamon ka na ba, anak? Hindi po, Ina. Hindi. May niluto akong tamilis at kanin. Wala po akong ganin, Ina. Tubig lang po ang aking ibig. Alam ko hindi mo iibigin ang niluto kong tamilis. Kung kaya't nagluto ako ng ibang hapunan. Ngunit dumating ang iyong ama. Kawawa naman ang mga anak ko. Crispin? 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 Ina? Basilio? Ina? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Gising! Ina, tanongin na po ako ng masama, Ina. Magiging ka na lang Maria, kukuhain ka ng mahiinom. Sandali, Ina. Bakit? Para sana ako isang balang ngayong gabi. Ano balak iyan? Baka mapahamak ka. Hindi ko na po sana nais mag-isa Krista, Ina. Bakit? Pakinggan niyo ako, Ina. Kakarating lamang po ng anak ni Don Rafael at ni Ibarra galing pa sa Espanya. Bukas na bukas, sunduin niyo po agad si Crispin at singilin na aking sahod. At pagaling na pagaling ko, pupunta po ako kay Don Ibarra para maging pastol. Samantala si Crispin ay mag-aaral kay Patandang Tasio. At tayo, magiging malaya na. At kakain ng salo-salo, Ina. Ano may salo, Ina? Ano pa bang masasabi ko? Hindi oo. Tama, Ina. Ang pari ay matakot. Ang kilos niya ay matamlay. Hindi na tulad ng dating mga. Saan mo pwedeng lagyan ng gulay na to? Maaari ko po ba makausap ang pari? Ang pari po. At si Crispin po, wala po ba sa sakristan? Aba, opo. Ngunit, pagkatapos ay nagtala. Pagkanakaw ng mga gamit. Dahil doon ay inutusan ako ng kura na magpunta ng maaga sa kwartel para ipagsabi sa mga gwardiya sibil ang nangyari. Marahil ay naroon na sila sa inang tahanan. Ha? Si Crispin? Wala kayong mapapala sa kanyang mga anak. Nakilala kayong tapat na asawa. Ang mga anak ay nagmanas sa kanilang ama. Ngunit ingatan niyo ang maliit at baka mas magigit pa sa kanilang ama.
Crispin! Nasaan na kayo? Hinahanap na kayo ni Inay. Crispin! Nasaan na kayo? Huwag kayo manayos dito. Hindi niyo ba alam na may sakit ang pari? Sa lansakan kayo umiyak. Crispin! Pasinirago na ba kayo? Hinihintay ko kayo. Crispin! Ginoo, dito po tinapon ng bangkay ng inyong ama. Dito po kami tinuro ng mga tagalibing. Kami ni Teniente Guevara. Maraming salamat po. Naku, wala po kayong dapat ipagpasalamat. Ang tanging nagawa ko lamang po ay sumama sa libing ng inyong ama at marami po akong utang na loob sa kanya. Sa katotohanan nga po ay dumating ako dito nang walang pagkakakilanlan. Ngunit tinangkilik po ako ng inyong ama at hinanapan ng bahay at binigyan ng mga kagamitan para sa ikabubuti ng pagtuturo. Sa aking pagninilay, naniniwala ako na ang pagpapatuloy ng mga plano ng aking ama ay mas higit pa kaysa sa labis na pagdadalamhati. Mas mabuti na rin ito kaysa ako'y magiganti. Kaya, ninanais kong malaman kung anong naging hadlang sa pagtuturo. Nais po ninyong malaman ng mga hadlang sa pagtuturo. Halika, pakinggan niyo po. Ayon sa kaganapang nararanasan natin ngayon, una, ang mga kabataan buhat sa kamusmusan ay hindi nakakakita ng inspirasyon upang matuto. Ikalawa, kung magkakaroon man sila ng inspirasyon ay kalaunay nawawala rin sapagkat bumabasa sila ng isang buong aklat na nakasulat sa kastila na kung saan ni isang salita hindi nila maintindihan. Ano naman po ang matututuanan ng mga anak ng mambubukid? Sa ganitong paaralang ganun ang pagtuturo. At kayo mga nakakita, bakit di niyo naisip na malunasan ng ganyan? Ang una pong kailangan ay isang bahay paaralan. Ang mga batay pinagbabasa ng malakas ng kanilang mga aralin ay nakakagambala sa mga kura. Kung minsan nga po ay pumunta ang kura na nanginginig sa galit at sinigawan ng mga bata at ako'y minura. Mauunawaan niyo po na sa ganitong dahilan ay hindi na po matututo at makakapag-aral ang mga estudyante. Sa sandaling makita po nila na ang kanilang guro ay inaalipusta, hindi na nila po ito re-restituhin. Kung makita po nila ang kanilang guro na hindi man lamang maipaglaban ang kanyang sarili. Maniwala po kayo, ako po'y gustong magpasok ng pagbabago rito. Tinangka ko rin pong ituro ang wikang Kastila sa mga bata. Nung mga unang linggo, ang mga matatalas ang isip ay mas lalong nakaiintindi sa akin at nakagawa sila ng iilang mga pangungusap. Naging maganda ang pagsisimula ko noon. Makalipas lamang ang ilang linggo ay pinatawag ako ni Padre Damaso na siyang kura noon. Agad akong pumanik at nagbigay pugay sa kanila. Binati ko pa sila ng magandang umaga sa wikang Kastila, ngunit ako'y kanyang hinamak sa harap ng sakristang mayor. Buenos dias, kura at sakristang mayor. Buenos dias. Katawa-tawa. Marunong ka na pala magsalita ng Kastila ngayon? Ano po? Huwag mo nga ako gamitan ng hiram na wika. Sukat ang magtagalog at sirain ng wika ng Kastila hindi para sa inyo. Kilala mo ba si Maestro Sisuela na nagtuturo at hindi marunong magbasa? At dahil ba sa mga sagabal na ito nawalan kayo ng pag-asang magturo? Mula nang ako'y hamakin ng padre, napag-isipan kong doblehin ang aking pag-aaral. Inaral ko ang wikang Kastila at mga aklat na may kaugnayan dito. Ang pamamalo. Nalaman kong magiging inspirasyon ito sa mga bata upang matuto. Ngunit napagtanto ko na kaysa makatulong sa ikauunlad nila ay nakapinsala pa. Unti-unti ko pong tinigil ang pamamalo at sa halip ay pinakilala ko po sa kanila ang kahalagahan ng pag-aaral at napansin kong nagkakadiwa na sa loob ng aking klase. Marami nang nagsisipasok at nagkaroon sila ng inspirasyon na pumasok. Ang batang napupuna sa kagalingan niya sa klase ay nagkakaroon ng pagkukusa upang matuto.
At sa di katagalan ay kumalat sa bayan na hindi na ako namamalo. Agad-agad akong pinatawag ni Padre Damaso. Nagsasayang ka lamang ng panahon. Itigil mo yun. Ang amang hindi na nanalo sa kanyang anak ay hula sa pagmamahal ng bata. Ika'y magsikap at ibalik ang dating pamaraan. At kung hindi, susubong ito sa alkalde. Kayo ba'y nagtiis at nagpaubaya na lamang? Opo, sapagkat wala po kaming magagawa. Sa dahilang ito, napilitan akong alisin ang pamamaraan na sana'y nakakatulong na sa kaunting pagbabago. Gumamit na naman ako ng hindi makataong pamamaraan. Dahil dito, ang mga batang masisipag pumasok ay nawalan na naman ng inspirasyon upang matuto. At nakita ko ang kalungkutan sa kanilang mga muka. Sa ngayon, mauunawaan po ninyong wala po kayong mapapala sa pagtuturong ito kundi gawing papagayo ang mga bata. Sa ganitong paraan ay mamamatay tayo at patuloy na gagayain ang mga gawain ng mga saling lahi. Samantalang sa Europa ay patuloy silang gumagawa ng paraan para sa pagsulong. Huwag kayong lubos na mabahala. Ang Tenyente Mayor ay hinaaya ako sa isang pulong sa tribunal. Di malayong mahanap natin ang solusyon sa ating mga problema. Mga anak ko! Mga anak ko! Ikaw ang ina naman magnanakaw, di ba? Oo nga, saan yung pera na ako ng mga anak? Pera? Anong pera? Huwag ka na magsinungaling. Ilabas mo na. Oo nga. Umayos ka nga. Eto na lang. Naririto kami para huliin ang yung mga anak na magnanakaw. Nakatakas ang malaki. Kaya ilabas mo na. Huwag ka na magsinungaling at madadagdagan lang ang mga atraso mo. Oo nga, asan yung mas maliit ha? Asan? Asan? Hindi ko nga po alam. Hindi ko pa po nakikita ang bunso kong anak. Ilang araw na po silang hindi napaparito, kaya pumunta ako sa kumbento. Ngunit pinagtabuyan lang nila ako. Ay nako. Kung ganito ibigay mo na lang mga salaping ninakaw. Salapi! Wala nga kaming ninanakaw na salapi. Kahit mahirap kami, hindi kami magnanakaw. Kunin niyo na po lahat ng mahalaga kong gamit dito. Ngunit iiwan niyo po ako dito. Hindi po kami magnanakaw at walang ninanakaw si Basilio. Kung gano'n, sumama ka sa amin, sa bayan ko magpaliwanag. Ayaw ko po, wala po akong ginagawang masama. Nahihimik Hindi ka. po magnanakaw ang pamilya ko. Nahihimik! Sabayan ka na lang magpaliwanag. Tama na! Crispin? Basilio? Asan na kayo? Andito na si Ina. Niluto ko yung paborito niyong tuyo. Crispin! Basilio! Nakita niyo ba si Basilio? Nakita niyo ba? Crispin! Crispin! Basilio! Nakalaro mo bang anak ko? Malay ko, naglalaro ako mag-isa dito. Ka, baliw, baliw, baliw. Crispin! Basilio! Mga anak ko, asan kayo? Crispin! Basilio! Asan kayo? Bukas, bago magbukan liwayway, tutuparin ko ang iyong nais. Ngunit ngayong gabi, ay ihahanda ko na lahat ng kinakailangan. Kung sa gayon ay aking iimbitahan ng aking mga kaibigan.
upang sila ay magsidalo. Sikapin mong huwag imbitahan ang kura. At bakit? Sapagkat sa aking palagay ay ako ay kanya ang binabantayan. Nakakasama sa akin ang kanyang mga matang malalalim at malulungkot. Kung itinitig sa akin ay nahihitakutan ako. Nung isang araw ay tinanong niya ako kung napapanaginipan ko ba ang mga sulat ng aking ina. Palagay ko ay siya ay isang loko-loko. Kaya mas mabuti pa na sikapin natin na huwag siyang mainggit. Maria, di pwedeng di natin siya imbitahin. Iniutos ng kaugalian yan sa atin. At nasasabahay niya siya, di ba? At maayos naman at tapat ang pakikitungo niya sa akin. Ang mahuli ng sipon ay hindi hinihiwalay nito hanggang sa pagdating ng tag-init. Hindi ba kayo natatakot masipon? Siganang amin po naman, Padre. Ang hapon ay kaaya-aya at ang hangin ay mahaplos sa akin at ang sarap ng hapin. Ang bangto ay siyang tagsibol at taglagas. Naglalagas na ilang dahon, ngunit noon din ay sinisiputan ng mga sanga ng mga bulaklak. Ngayon pinag-usapan na natin ang pista. Maaari niyo po ba akong pahintulutan kayo ay anyayahan para sa isang salo-salo kinabukasan? Ito ay pagsalo-salong inihanda namin magkakaibigan. At saan ninyo ito gaganapin? Sa isang batisang gubat po, katabi ng matandang balete. Maaga kami magigising bukas upang hindi kami abutan ng sinag ng araw. Ang inyong anyay ay nakakaginyak, kaya't malugod ko itong tinatanggap. Upang mapatunayan ko sa inyo, ako ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Sino po kayo? Hindi po ninyo kilala ang pangalan ko, Ginoo? 2 araw ko na po kayo inaantay. At bakit sa akin? Pagkat sa lahat po ng dako ay wala pong maawa sa aking Ginoo. Dahil sa ako'y tinatawag ng tulisan. Nangawala po ang aking mga anak at ang aking asawa ay nalupa. At ang lahat ay nagwibigang ito raw ang nararapat sa akin. Nakakalungkot nga yan. Anong kailangan mo sa akin? Humingi po sana ng tulong sa inyo tungkol sa aking asawa at mga anak. Ako'y nagmamadali. Sumunod ka sa akin sa daan at pag-uusapan natin kung anong nangyari. Kumusta na kaya si Ibarra? Ang aking pagkakaalam ay pupunta rito si Ibarra at kasama niya si Maria Clara. Yun din ang aking pagkakaalam. Hoy! Kaya ingay! Bubulahawin yung mga tao na tutulog. Baka may mga dalaga pa hindi kami ganyan kaya ingay. Nangyaring hindi kayo gumigising, kagaya namin. At hindi rin naman matutulogin ng mga matatanda. Wala kayong maingay? Kanina na sila. Parang gitara ng pulubi. Tahimik ba ang lawa? May palagay ba kayong magkakaroon tayo ng mabuting panahon? Huwag ho kayong mabalisa ang mga binibini. Ako po'y mabuting lumango. Pakitaan mo naman kami ng iyong hini, Maria Clara. Ngunit lahat ng alam ko ay malulungkot. Hindi bale, hindi bale. Kay palad mo. O ako'y himig din kung ako ay marunong. Tignan ninyo si Ibarra. Siya ay nakatulala. Buhaya! Buhaya! Sandali! Akong bahala mga bini-bini! Ang piloto ay natatalo na ng buhaya! Ibarra! Ako bahala!
Salamat Ginoo sa pagsagip sa aming buhay. Walang anuman, kumpadre. Akala ko di ka nalilitaw! Datapat anumang nangyari sa ating mga binibini, ang buhay ay lamang ang nasawi. Magandang umaga, Pilosopo Tasyo. Ang umaga ay para lamang sa mga gising, Ibarra. Ako'y gising at handa na rin matuto. Maraming nagkakamali sa karunungan. Inisip nila'y ito'y kalokohan. Hayaan mo kung anyayahan kita sa aking tahanan, Ibarra. Oo nga, lumayo tayo sa kanya, baka mawala tayo ng kabalik tayo. Tingnan niyo yung matandang yun. Puro papel ang kanyang hawak. Baliw si Tasyo. Tama, baliw siya. Marami kayong sinusulat, Pilosopo Tasyo. Oo, ngunit bihira ang bumabasa. Ang karunungan ay mabigat sa isipan ng natutulog. Kaya nais ko pong magtayo ng paaralan sa San Diego. Isang mapanganib na pangarap. Ang karunungan ay kaaway ng kapangyarihang bulag. Ngunit kinakailangan po para sa kabataan, para sa bayan. Magandang umaga, Ginoong Tasyo. Hindi ko akalain may bisita kayo. Ang umaga ay laging maganda, Padre. Nagiging masama lamang dahil sa mga taong natatakot sa liwanag. Ano ang mga yan? Mga liham po, Padre. Mga salitang matagal nang hindi pinakikinggan. Mag-ingat kayo, Don Ibarra. Ang mga salitang yan ay maaaring magdulot na gulo. Hindi salita ang mapanganib, Padre, kundi ang katotohanang pilit yung pinapatahimik. Ang simbahan ay tagapangalaga ng kaayusan. At kapag ang simbahan at pamahalaan ang nag-iisa, ang bayan ang laging talo. Isipin ninyo ang inyong kinabukasan, Don Ibarra. Mas iniisip ko po ang kinabukasan ng aking bayan. Ang mga sulat na ito ay para sa mga taong maniniwalang ang edukasyon ay hindi kasalanan. Dito ay babala. Ngunit, ano po ang tungkulin ko? Ikaw ang patunay na kaya ng mga Pilipino mag-isip at magmahal ng sabay. Ngunit, paano kung mabigo ako? Kung mabigo ka man, may susunod pa. Hindi lahat ng tao ay kayang mag-isip katulad mo. Pinangako ko po, hindi masasayang iyong mga salita. Hindi mo kailangan mangako sa akin. Sa bayan ka mangako. Mga anak ng Diyos, ang mga taong sumusunod sa simbahan ay maliligtas at ang mga sumusuway ay mapapahamak. Sa panahong ito, may mga taong nagsasabi na sila raw ang tagapagligtas ng bayan at meron ding mga taong nagsasabi na edukasyon raw ang sagot sa lahat. Ngunit tandaan ninyo, ang edukasyong walang gabay ng banal na simbahan ay laso sa kaluluwa. Ang karunungan na hindi sumusunod sa pananampalataya ay pinagmumula ng himagsik. At ang himagsik ay gawa ng demonyo.
Kaya't mag-ingat kayo sa mga taong nag-aaral sa ibang lupa, natuto mag-isip ng labag sa utos ng simbahan. Ang tunay na anak ng Diyos ay marunong sumunod, hindi magtanong. Ang nagtatanong ay nagdududa, at ang nagdududa ay nagkakasala, at ang nagkakasala naman ay may lugar sa impyerno. Kaya ipagdasal ninyo na ilayo tayo ng Diyos sa uwad na propeta, ang mga taong ginagamit lamang ang talino upang wasakin ang kayusan. Ang simbahan lamang ang ilaw sa dilim, at ang lalayo rito maliligaw. Hindi ko lubos maunawaan, Don Crisostomo, kung bakit natin kinakailangan gumamit ng ganito kalaki at kabigat na kasangkap. Hindi ba't sapat na ang paraang kinagisnan? Kung ang paraan ay laging nakaayon sa nakagisnan, Don Juan, ang resulta ay magiging katulad lang din ng nakaraan. Ngunit, huwag nating kakalimutan, Don Crisostomo Ibarra, na ang bayan ay hindi dapat gawin larangan ng pagsubok. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magbunga ng napakalaking kapahamakan. Batid ko ang panganib, Don Santiago. Ngunit, ang takot sa pagbabago, ang siyang hadlang sa pagunlad. Ngunit kung ito'y magkamali, sino ang mananagot? Mga Ginoo at mamamayan, ay hindi nasasaksahan ay hindi mahikalipantan o panlilindan ng agam. Ito'y bunga ng kaalaman, sukat at wastong pag-iingat. Parang isang halimang mabakal. Ang tunay nga itong makatutulong sa paaralan. Marahil ito ng tugon sa ating mga panalangin. Mga pangarap ng mga taong labis na umaasa lamang sa aklat. Akala ninyo'y malalagpasan ng mga makinang ito ang mga karunungang hinubog na ng panahon? Padre, ang karanasan ang guro ng karunungan. Tatapat ang kaalaman ay siya naglalagay ng hangganan dito. Sa isang bayan na puno ng pangangamba, ang labis na pag-iingat ay inaakalong bulong. Ngunit, Padre, ang pag-iingat ay hindi tanda ng karuwagan. Tanda ito ng katalinuhan. Kayo, ako yung masamang patuloy. Ano ngayon napapansin? Ang mga tali ay wari. Hindi lamang ang pagkakagawa. At ang mga bakal, parang hindi na bago. Sabi mo na ba ito sa mga ngasiwa? Kanino po? Sa mga taong nagtitiwala sa kanilang pangalan at rango kaysa sa mawala. Mag-ingat kayo! Isang maling galaw lamang ay... Huwag kayong mabahala, ang lahat ay nasa aking pamamahala. Hindi! May mali! Takot lamang yan. Ganyan ang mga taong hindi sanay sa panganib. Tigil! Naputo ng lubid! Mga pagilangit! May nasakta ba sa inyo? Don Crisostomo Ibarra! Nasaan siya? Hanapin niyo siya agad! Iyan ang bunga ng lab sa pagtitiwala sa sariling dunong. Ito ay hindi lamang isang sakuna. Ingat ka sa iyong paratang, binata. Darating ang araw na ang hukay na ito ay magsasalita. Narinig ko, Don Crisostomo, ikaw daw ay may balak magpatayo ng paaralan sa bayang ito. Opo, Padre. Naniniwala akong ang edukasyon ay magiging pundasyon ng ikabubuti ng San Diego. Edukasyon? At ano namang ituturo mo? Paano sumuway? Paano magreklamo? Ang ituturo ko po ay kung paano magbasa, magsulat, at mag-isip. Ayan ang kinakatakot ko, ang mag-isip. Kapag ang Indio ay natuto mag-isip, akala niya sa sarili niya alam niya na ang lahat. Hindi ba't lahat ng tao ay may isip at dangal? Dangal? Ang dangal ay para lamang sa mga taong marunong lumugar. Kung gayon po, Padre, saan lulugar ang isang tao naghahangad ng ikabubuti ng kanyang bayan?
huwag mong binabaluktot ang usapan. Bagong salta ka lamang. Ang mga libro mo sa Europa, walang silbi rito. Kung walang silbi ang kaalaman, bakit ninyo ito kinakatakutan? Marahil ay mas mabuting pagpatuloy na lamang natin ang ating pagkain. Hindi. Matagal nang pinagpapaliban ang usapan na to. Ikaw ay bastos. Wala ang gana sa simbahan. May galang ako sa simbahan, Padre. Ngunit ang galang ay hindi nangangahulugan na pananahimik sa harap ng pang-aabuso. Ikaw ay dayuhan sa sarili mong bayan. Kung ang magbahal sa bayan at paghangad ng kaalaman ay pagiging dayuhan, handa ko pong tanggapin iyon. Ang tulad mo ang unang binubuwag ng kapangyarihan. At ang mga umaabuso sa kapangyarihan, ang huling hinahatulan ng kasaysayan. Lumapit ka, Don Crisostomo Ibarra. Pinatawag niyo daw po ako, Kapitan General. Marami ako naririnig patungkol sa iyo. Kung mabuti yung mga balita, ako po ay nagpapasalamat. Ngunit kung masama, ay handa po ako magpaliwanag. Ang paliwanag ay karaniwang huli na, Don Crisostomo. Isang lustad ang bumalik mula sa Europa. Mayaman, may impluensya, may mga ideya. Alam mo ba kung bakit delikado ang mga taong tulad mo? Dahil di namin kayang manahimik. Husto! At ang katahimikan ang pundasyon ng kaayusan. Kung ang kaayusan na itinayo sa takot, gaano ito katatag? Mas madali pamalaan ng takot kaysa pag-asa. Ngunit, ang pag-asa ang bubuklod sa bayan. Ang bayan ay parang ilog. Kailangan ng pangpang. Kapag umapaw, sisira. Kung masikip ang pangpang, kagalang-galang, hindi ba't lalo sasabog? May mga taong nais mong tulungan. Mga kabataan, mga magsasaka, mga mangmang, ayon sa ilan. Di sila mangmang, napagkaitan lang. At sino magbibigay? Ikaw? Hindi ako magbibigay. Tutulong lang ako na buksan ang pinto. Alam mo ba, Don Crisostomo, nakakakitang papagsakin sa isang utos ko lamang. Alam ko po. At alam mo rin, kaya kitang protektahan. At anong kapalit? At tahimmikan. Kung mananahimik ako, sino magsasalita para sa bayan? Hindi tungkulin ng bayan ang magsalita, kundi sumunod lamang. Kung gayon, hindi bayan ang iyong pinamumunuan, kundi mga bilanggo. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ang mga salitang hindi nababanggit, siyang nalingapoy. Matalino ka, Don Crisostomo. At ang katalinuhan ay maaaring maging biyaya o hatol. Handa akong akuin ng hatol kung kapalit nito ay katotohanan. Hindi ka pakaway ngayon. Pero huwag mong pilitin ang tadhana. Ang tadhana, hindi iniintay, hinaharap. Maaari ka nang umalis. Kagalang-galang, darating ang panahon na ang katahimikan ay di nasasapat. Sapat. Hindi ko inaasahan ko ay makakatating sa dalawang ito. Maaari bang ikaw ay tanongin kung ano yung dahilan kung bakit pinapunta rin? Bilang pa ito, ako lang nagsabila. Piling na yun, tara, manood na. Sinabi ko na sa inyo, si Ibarra ay may karapatang manatili sapagkat hindi naman siya nanggugulo at malaki ang kanyang abuloy. Pero hindi ba
pagkuha ng alitan sa mabuting Kristiyano. Magdadala yan ng gulo. O maging, Padre. Ngunit sa posisyon ko ay wala akong kapangyarihan upang makialam sa mga bagay pansimbahan. At saka, hindi rin namimilit sa Ginoong Ibarra upang makipag-usap. Wala rin ako nakikitang panganib. At kamakailan lang ay ikiusap siya sa mga alkalde at kapitan general. Kung hindi mo siya paalisin, ay ako ang aalis. Nalulungkot ko kung ganoon. Pero hindi ko mapapalis ang sinapay. Paumanhin, ngunit kailangan ng ipatigil ang palabas. Sapagkat hindi makatulog ang Altares at ang kanyang asawa dahil dito. Sabihin sa kanila, tinutulutan kami ng alkalde at wala sino man sa bayan na may karapatang papagbawal sa amin. Ngunit kailangan ng ipatigil ang palabas. Itigil ang palabas! Ano nangyayari dito? Mga away! Dali mo sila sa opisyal. Ako naman, sagutin mo hindi sila Ako! Dito! Ginoong Ibarra, may naghahanap po sa inyo. Sige, patuloy mo siya. Masusunod po. Ah, ikaw pala. Ano ngayong sadya? Hindi ko po kayo nais abalahin. Narito po ako upang magtanong kung ito'y may pagbibigyan. Pupunta po ako ng Batangas upang magbigay ng mensahe. Ang anak ko pinagsago ay masakit. Ngunit hindi naman itong kalupaan. Ano nga bang kinakatakot ko? Alam mo ba kung anong sakit niya? Nilalaglag po. Kung wala na po kayong ibang higiling, tutuloy. Gusto, mauna ka na. Ako? Oo, nagpasakit sa kanya. Oh, anong kailangan ninyo? Ginoo, ako po si Lupa. Kapatid ng Yamaka. Ah, nakakalungkot nga marinig yan. At? Ibig ko pong malaman kung magkano yung ibabayad sa pamilya ng Ata. Ibabayad? Mamaya na natin pag-usapan yan at ako'y nagmamadali. Mamayang hapon, maaari ka makabalik. Nais ko lang naman malaman kung magkano yung ibabayad. Sinabi ko na sa'yo. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ako'y nagmamadali. May dadalawin pa ako may sakit. Wala kayong panahon ngayon, Ginoo. Dahil sa isang may sakit, nalilimutan nyo ng mga patay. Iniisip nyo ba na pagkat kami mahirap? Huwag malulubos yung pasensya ko. Apo ka nga talaga ng taong nagpabilad sa araw sa aking ama. Ngunit, kung mabuti kang magbayad, magkaibigan tayo. Magandang araw po, Ginoo. Magandang umaga, Kapitan Tiago. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw, Ginoo. Tuwan sila naris po, Kapitan. Hindi kayo. Kamusta naman si Maria Clara? Sa na sa mabuting kalagayan niyo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang aming pinsan si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at sariling kalihim ng lahat ng kagawad bansa sa Espanya. Tara, magbumagaan na tayo. Sadyang kay kisig nga ng iyong pinsan, dayalik ka mo. Siyang tunay. Oh, Padre, dito ka pala.
Doña Victorina, kung kailangan may dumating na maaga anong makalawa, ay nabutan sana ang kanyang kamahalan sa Kapitan General. Ano po? Naparito ang kanyang kamahalan sa bahay ninyo? Kasinungalingan. Padre Salvi, matatagpuan ko ba si Padre Damaso sa bayang kinaroroonan niya? Nagkataon na rin ito siya at magsasadya siya dito ngayon. Kung ganun, ikinalalahat ko po. May dala po akong liham para sa kanya. At kung ako naman ay di nagparito, ako na mismo ang pupunta para dalawin siya doon. Sa gayon, ay titignan namin si Clarita, alang-alang sa inyo, Don Santiago. Ang aking asawa ay di kagaya ng mga taga rito. Sa Madrid, wala siyang dinadalaw, kundi matataas na tao lamang. Maaari ba nating puntahan si Maria Clara? Kahari. Maria? Dito na po ako, Padre. Sino kayo? Sa Alfonso Linares po, ang inaanak ng iyong bayaw. Ikaw ang anak ni Carlitos? Ngayon, anong ibig ni Carlitos na gawin ko sa iyo? Tila ayon po sa sulat ay... Sulat? Ang balak ni Carlitos ay ihanap kita ng mapapangasawa at mapapasukan. Padre, hindi po ako nagmamadali. Halika, pumunta tayo kay Santiago. Ano ang iyong nais? Padre, ako po ang kapatid ng namatay noong kaarawan. At ano? Nagsadya po ako sa bahay ni Crisostomo Ibarra upang humingi ng bayad kapinsalaan. Pinaalis niya po ako. At nung bumalik ako ng hapon ay nabalitaan kong nakaluwas sa palasyo. Binayaran niya lamang ako ng 500 piso at pinili niya na huwag na muling bumalik. 500 piso para sa kapatid ko, Padre. Umuwi ka na sa bahay niyo at magpasalamat ka kay Don Crisostomo Ibarra at hindi kanya pinabilanggo. Maaari ko bang makausap si Padre Damaso? Lumayas ka rito! Wala si Padre Damaso may ginagawa. Layas! Meron! Wala. Nakita mo na? Kung naniwala ka sa akin, may 100 piece lang yun. Ayun, nakikipag-usap siya kay Pedro. Binibigyan siya ng kwarta. Alam mo ba kung anong sultadang susunod? Dapat kaya tayo pumusta? Bakit hindi? Narina pa ako handa. Di na kailangan signal ka pa manok na yan. Pero ang kapatid nating babae. Wala tayo dapat ipangamba. Ang iyong kwarta kay Crisostomo Ibarra, kahit mamatay man, tandaan mo yung ama natin. May punto ka. Tapos na ba tayo? Mamang ano? Ang ibig mo, Magkano bang ibibigay niyo sa amin? sabi ko na sa inyo, kung kakahanap kayo ng makakasama upang salakayin ng kwatro, ay bibigyan ko kayo ng 30 piso, 10 naman sa bawat kasama. Kung mapanalo nyo ang pagsalakay, tatanggap ang bawat isang 100 piso. At sa inyong dalawa ay doble. Don Crisostomo Ibarra eh. Payag ako. Darating bukas na may dalas pambat, Don Crisostomo Ibarra. At sa ikawalo at makalawa ng gabi ang tungo kayo sa libungan upang doon ko sabuhin ang huli niyang pasya. Kaya't may panahon pa kayo para makahanap ka ng nakakasama. Ano ang nangyayari sa inyo, Donya? Ipagtapat niyo sa akin, senyora, kung bakit ninyo ako tinitignan ng ganyan. Naiinggit ba kayo? Ako? Naiinggit? At sa inyo pa talaga? Oo nga, naiinggit ako sa inyong mga kulot. Ano? Ano ang iyong sinabi? Halika na, babae! Huwag mo siyang pansinin! Kilalanin ninyo ang inyong kinakausap. Asawa ko na isang alpares. Ibig ba ninyong labhan ang aking damit? Babayaran ko kayo ng mahal. Sa palagay ba ninyo hindi ko alam na kayo naging manlalaba? Bumaba kayo, matandang marumi, at dudurugin ko ang salaulan ninyong bibig. Iuwi na ninyo ang inyong may bahay, Don Tiburcio. Di nang, magtigil na.
tayo sa Maynila at haharap sa Kapitan General. Ikaw ay hindi isang lalaki. Sayang ang pantalon mong isinuot. Pinsan, ngayon din ay hamunin mo ang mga alkares na maglaban kayo sa pamamagitan ng revolver. O kung hindi, ay papagtapat sa lahat kung sino. Ngunit Tanya Victorina, magulis dili kayo. Uuwi kami ng Maynila at ikaw ay mananatili rito upang hamunin ng alkares. Kung hindi, ay ipagtatapat ko kay Don Santiago na pawang kasinungalingan lahat ng iyong mga sinabi sa kanya. Ipagtatapat kong Maria, si Don Crisostomo ay pinatawad na ng mga arsobispo at di na siya isa eskomulgado sa awa ng Diyos. Ako'y nagmamadali upang dalawin ka. Nabuta kita mas mabuti pa sa aking naakala. Nararamdaman kong hindi ako ang hintay mo ngayon. Bukas ay magkikita pa tayo at walang sala. Nakakapagbisita pa rin ba ako dito bukas? sa akin ay parating bukas ang aming kulto para sa iyo. Patawarin ninyo ako, Ginoo, sa pagdala sa inyo dito. Nais ko lamang mag-usap tayo ng malaya. Mali kayo, Elias. Kailangan ninyo ako mayatid. Ang kampanerang iyan na ating natatanaw, diyan nyo ako dadalhin. Sa may isang alperes na namimilit sa aking pumunta sa kanila at maisabay. At doon tayo pupunta. Ano yung hangad? Mga ganap na pagbabago. Ukol sa mga kawal, pare, sa pagbibigay ng katarungan. Ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ng pagbabawas ng kapangyarihan na hawak nila para sa paggalang at kapanatagan ng mamamayan. Ang kaisipan nyo hindi natutulad sa iba. Maintindihan nyo kapag sinabi kong ang nangyayari sa ating bayan ay hindi wasto. Ngunit, sa dami ng lalapitan ay walang nagagawa ukol dito. Dahil dyan, labis kong napagtanto na ang mga ito ay bunga ng isang kailangan. Hindi nyo ako naiintindihan, Ginoo. Ang mga gwardiya sibil, walang ibang ginawa kundi gumamit ng dahas at lakas. Hinihiling kong gamitin ninyo ang koneksyon nyo upang pagtanggol ang mamamayan sa kataas-taasan. Di ko pa rin talaga nababatid ang iyong kahilingan. Hanggang ngayon may tiwala pa rin ako sa gobyerno at naiintindihan ko ang kanilang pagkukulang. Kung ganun po, Ginoo, kwento ko sa inyo ang aking kasama. Maaari nga. Unti-unti ko nang naintindihan ang iyong punto. Ngunit, saan natin kukunin ang pera na ating gugugulin? Ang mga bagong kawal. Kailangan nating intindihin na hindi matatalo ng kasamaan ang isa pang kasamaan. Kaya nga, nagpapatayo ako ng bagong bahay paaralan. Kung ganun, ano sasabihin ko kay Kapitan? Sabihin mo, na kung di rin lamang ako mamamatay, si Elias ay tutupad ng kanyang pangako. Mabuti, paalam na. Makinig ka. Isang babae na ang pangalan na hindi ko tutukuyin, alang-alang sa lihim na kumpisyon, ang lumapit sa akin ngayong hapon at ipinagtapatan lahat. Sa ganap na ikawalo ngayong gabi, ay sasalakayin ng biglaan ng kwartel, lolooban ng kumbento at kukunin ang mga armas ng mga sibil at papatayin lahat ng kasila. Wala na po bang ibang pinagtapat para mahuli ko siya? Hindi ko ito mapaintulutan. Ang kumpisalan na yung pinakamataas na luklukan ng Diyos ng awa. Palihim ninyong ihanda ang mga sibil at padalhan niyo ako ng 4 na sibil sa aking kumbento. Ginoo! Ginoo! Ah, Elias. Nakalimutan kong itanong sa iyo ang pangalan ng Kastila. Yung ang bahay tinitira ng ilo. Ginoo! Ang sadya ko rito hindi sarili ko, kundi nung aking natuklasan. Ang kahoy na to ay di nasusunog. Ginoo! Kailangan natin tipunin at sunugin yung mga kasulatan. At tumakas tayo! At bakit? Dahil may mangyayaring paghaklas at ikaw ang mapagbibintangan. Hindi ko na narinig kung sino may balak. Ngunit pagkatapos ng paghaklas,
Ipagtatapat niyang ikaw raw ang nagbayad. Kilala ng inyong pamilya si Don Pedro El Baranaja? Oh, lolo ko siya sa tuhod. Si Don Pedro. Si Don Pedro. Siya ang dahilan ng aking paghihirap. Malmay, Elias. Tumingin ka sa akin. Narinig mo ba ang mga nangyayaring kutuban? Mukhang nalulugmok na ang ating bayan. Padre, pag-isal kayo lumabas kayo. Tawag kayo, Padre! Pinapay na mo tuloy sa mga Perez! Sarado na mabuti ang pinto! Nalabas si Mara! Si Mara! Nasa limang ko sa kanya, ha? Wala akong alam. Sisinungin pa. Buksan niyo tong pinto! Kung hindi wawasakin namin ito! Don Ibarra, sumama ka sa amin. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Ginoo. Ano ang inyong sadya? Hayaan niyo po kami kunin ang kasulatan ni Don Crisostom Ibarra. Meron po ba kayong pahintulot? Kung wala, hindi kayo makakapasok. Ano yun? Ay naku, may sunog! Sunog! Tulungan niyo kami! Sunog! Sunog! Tulungan niyo kami! Ay naku, kay ingay. Narinig mo ba yung Hermano Puti? Oo, Hermano Rufa. Tunay lang hindi ako pinatulog ng kaguluhang ilan kagabi. Nakakapanglabot naman ang nangyayari sa ating lugar. Tiraming putok aking narinig. Sinasabing pangkat raw ito ng matandang Pablo. Diyos ko po. Ano mo ba? Sinasabing may 14 na nasa. Talagang anong naging na nangyayari sa paligid natin ngayon? Manalangin tayo. Mga madre, kagagaling ko pa lamang sa tribunal at doon nakita ko si Don Filipo at Don Crisostom. At ayon sa isang kodilyero na kabantay kagabi, ipinagtapat lahat ni Bruno. Ipapakasal ni Kapitan Tiago ang kanyang anak sa binatang Kastila. At ayon pa sa aking nalaman, dinamdam ito ni Don Ibarra at nagtangkang maghiganti sa pamamagitan ng pagpaslang, pakura at mga Kastila. Sa awa ng Diyos, ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Sinasabing marami ang nakatakas. Ano pangalan mo? Darcy Lourdes Ugat. Anong pinag-utos sa iyo ni Don Crisostom Ibarra sa pag-utos sa iyo ng tuloy ng kwartel? Si Don Crisostom Ibarra kailan ba hindi nakialam sa akin? Huwag mong itanggi dahil di tinangka niyo mabigla kami. Nagkakamali kayo. Pinatay niyo sa palo ang aming ama. Nagiganti kami at wala na ibang dahilan. Sino pa ang iba niyong kasabwat?
Bruno, Lucas! Umalis kayo dito sa bahay ko! Tayo! Isa kayong sampid sa bahay nito! Alis! Isa kayong sampid sa bahay nito! Alis! Umalis kayo dito! Alis! Umalis kayo dito! Lahat! Umalis sa lipunan! Alis sa lipunan! Umalis kayo dito sa bahay ko! Tayo! Isa kayong sampid sa bahay nito! Alis! Alis! Huwag kayo! Bumalik sa bayan namin! Alis! Umalis kayo dito! Hala! Wala sa potasyo! Kura, bakit nga pala kayo napalipat sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito, kaya't minarapat ko na lamang na manalagi dito sa Maynila. Ako rin man ay aalis na rin sa bayang ito upang pamunuan ng pangkat na magyayaot pa rito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang mga rebelyon at pag-aalsa. Ano nga po ba ang mangyayari sa mga pilibustero? Kung si Don Crisostomo Ibarra ang inyong tinutukoy, sa paniniwala ko'y dapat lamang siyang bitayan tulad ng mga salarin noong himagsika noong 1872. Naniniwala akong dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nananalig sa mga ebidensyang kanyang iniharap. Kapag magbibigay ang mga taga-usig ng bagong kahulugan, naniniwala ako na mapapasawalang sala si Crisostomo Ibarra. Ngunit, ano ang nais niyang ipahiwati? Ayon sa mga manananggol, sa salaysay ng mga tulisan, kahit kailan daw ay hindi nakipag-unawa si Crisostomo Ibarra sa kanila. Manapay, kaaway ang isang taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging batayan nila patungkol kay Crisostomo Ibarra. Isang sulat na pinadala sa isang babae bago siya pumuntang Europa. Naglalaman ang sulat ng ito ng pagbabanta laban sa pamahalaan. At paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isinuko ang mga sulat sa mga taga-usig. Marahil din ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan ang napagkamal ang binigyan nito. Mabuti nang ginawa niyong pagbibigay ng sulat. Makakatiyak tayo ng isang magandang kapalaran. Walang galang na, mga Ginoo binibini. Okay, lilisan mo na. Kamusta ka na, aking kapatid? Ako naman ay nasa mabuting kalagayan. Batid ko yata tayo mayroong palauhin ngayong araw. Magandang hapon. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Magandang hapon, Kapitan. Tumuli kayo. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil dyan, ay nakakapaglabas-masok siya palagi sa palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita iyang si Ibarra, ay naniwala na akong isa siyang pilibustero. Ano pa lang sabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminungkahi ng aking pinsan na si Linares na siya'y bitayin. Ngunit Donya, hindi. Huwag mo nang ipaglihim sa aming pinsan. Ikaw ang tagapayo ng Kapitan at Clarita, Iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami nagpunta rito ay upang mapag-usapan na ang hindi natapos na pag-uusap noon. Walang galang na po. Ako po muna ay babalik sa aking CV. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mong magdiriwang tayo ng isang pista. Maari. Maganda yan. O siya, mauuna na kami. Sige, salamat sa inyong pagpunta. Maria.
Naalala ko, pinangako ko sa bangkay ng aking ina. At pati na rin sa'yo. Napaliligayahin kita ano man ang mangyayari sa ating dalawa. Nandito ako ngayon para tuparin yung pangako yun, subalit nalaman kong hindi ka tumupad sa ating sumpaan. Kaya palalayain na kita. Tawarin sana ang alaala ng aking nasasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring mapakasal sa'yo. Agad ibubunyag ang lihim na iyan. At tutuklasan na itatak sila ng aking ina. Masira ang tangal ng kinikilala kong ama. Ngunit Maria, kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina at ibinigay ng taong nakapatid ng aking lihim ang mga sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Totoo, pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina. May napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi nalalaman ko ang anong gagawin natin. Wala akong magawa kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang aking lihim. Kailangan ko makapagkasal sa taong hindi ko kilala. Papatuloy na maitago ito. Sa tingin mo ba, may karapatan na ako para maging maligaya? Maria, tahan. Saka Kinagagalak kong malaman na naniniwala ka sa akin. alam mo namang palagi kong paniniwalaan kung ano man ang iyong sabihin, Maria. Ganit, ikakasal ka na. Oo. Yun ang kagustuhan na kinikilala ko mo. Ngunit, alang-alang sa pagmamahal at pag-aalaga niya, may kailangan ko siyang sabihin. Anong ibig mo mangyari? Marili mga hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo, minsan lamang ako umibig. At hindi na ito maakinig mo. Ngunit, ano ang mangyayari sa'yo? Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal eh. Malalaman din nila ito. Kaya, kailangan ko nang mauna. Kung bakit tumakas ka ng kasusto. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang perang tinago ko. Magagamit mo ito sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa, makapamuhay ka ng payapa at tahimik. At marami kang kaibigan sa Espanya na matutulungan kang mapatawad. Niligtas mo ng 2 beses ang aking buhay. Kahit merong kasalanan ng aking angkan sa iyong angkan. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Marapat lamang na ituring natin ang isa't isa na magkapatid. Hindi ako magiging maligaya sa ibang buhay. Gusto kong dito ako mamatay. Ngunit bakit pinapaalis niyo ako? Dahil sa ibang bansa, maaari kayong magtagumpay. Kung daranasin niyo ang iba yung hirap, baka lisanin niyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako naiintindihan. Sapagkat wala pa kayong naranasang kahirapan. Subalit, isang araw, kapag naranasan niyo ang gutom, pagod, at pag-uusig, naniniwala kong lilisanin niyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa sumimpalad. Ngunit hindi niyo ako pinakinggan at sila ang inyong pinaninggan. Ngayon, tinutugis ka na nila at tinuturing na kaaway. May katwirang ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat. Ang bayan natin ay may nabubulok na sistema na kailangan lunasan. Ito ay parang kanser na kailangan sugpuin at gamutin. Ako'y nagtatanggol sa bayan, ngunit ngayon, magiging isa akong palibustero. At
300 taon silang nagpapasasa sa atin. Tayo, naging sunod-sunuran tayo sa kanilang pagpapahirap. Nawawala na tayo ng pag-asa. Nawawala na ang ating pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi ang ating paghingi ng karapatan at lakas. Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Naparito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak? Ba't ka namumutla? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin ang nangyayari sa'yo, minamahal kong anak. Mahal niyo po ba talaga ako? Nakikiusap ako. Tulungan niyo ang aking anak para hindi maktuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Ibarra, gusto ko lumang umasa at manalo. Ibig kong mabuhay para makabalita ng mga bagay bukas sa kanya. Ngayon, wala na siya. Ano bang katwiran para ako'y magbuhay at magtibis? Hindi hamak na mas nakakalamang si Linares kay. Maaari ako magpakasal kahit sino pa man yan. Pero ngayon wala na siya. Walang sino man ang tatawag sa aking asawa. Kumbento o sementeryo na lamang ang aking pagtitingin. Anak ko, patawad. Hindi ko man sinasadya ang kalungkutan mo. Nais ko lamang na mabigyan kita ng mabuting kinabukasan at kaligayahan dahil sa mahal kita. Gusto ko pala akong maging maligaya. Pero bakit parang pinakasahin mo? Gusto ko lang mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lang alam, Maria, kung anong sikreto nakakubri sa likod ng mga pader sa kumbento. Maria, may katandaan na ako. Hindi na kita mapapangalagaan, pati ang kaligayahan mo. Maria, humiling ka. Kahit sino man, kahit sinong binata. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan na lang natitira sa akin. Diyos ko! Diyos ko! Talagang pinaparusahan mo ako. Anak kong Maria, pagpalain ka sana. Ayokong mamatay ka. Magmamadre ka? Diyos ko! Diyos ko! Talagang narito ka para parusahan ako. Oh, kayo, saan ka pupunta? May dasal po kayo ng Diyos sa iyong kabutihan loob. Sana ngayong Pasko ay makauwi ako sa aming bayan. Upang makita ang aking mga kapatid at ang aking ina. Ngunit hindi ka pa lubusang magaling. At lubang may kalayuan ang inyong bayan. Mahihirapan kang makauwi sa inyo. Tsak naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo pa ay maraming anak, subalit kaming dalawa lang po ng aking kapatid. Sa aking pagbabalik, isasama ko po ang aking kapatid. Gusto na kaya aking ina? Inay! 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 Hindi kita kilala. Ako to si Basilio! Anak. Inay! Hindi nga ako si Sisa! Basilio! Basilio! Basilio!
Nay! 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 Sinong babae yan? Ito ang aking ina. Wait, patay na siya. Sugatan ako. At 2 araw na ako hindi kumakain na umiinuman lang. Hindi na magtatagal, mamamatay na rin ako. Mamatay ako, hindi man lang masisilayan ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na magkita. Batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga taong nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Okay, class dismissed. Isang lustrado, bumalik. Balik nga. Ulit. Hindi pala ako. Ano mo? Taas, tingin mo sa taas. I-grade mo ba yun? Yung mukha Tingin mo niya? sa taas. Tingin mo sa taas. Sige. Lights. Ayun na. Akong bahala, mga binibini. Basilio, ikaw ay nakatulad ko ng Action. Don Crisostomo Ibarra! Nasaan siya? Kaya na lang.